GMRC 4, Quarter 2, Week 2. Matatag Curriculum. Para sa mga layunin, nakapagsasanay ng pagiging matiyaga sa pamamagitan ng palagiang paggawa ng mga gawaing bukas sa mungkahi ng miyembro ng pamilya. Nakapaglalarawan ng mga aktibidad o pagkilos sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. Na ipaliliwanag na ang pagtupad sa mga gawain ay nakapagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa pamilya. Na ilalapat ang mga gawain sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. Para sa unang araw. Picture frame. Hahatiin ang mga mag-aaral sa 3 pangkat. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang tanong o sitwasyon at ito ay kanilang sasagutin sa pamamagitan ng paglalarawan gamit ang picture frame. Bawat grupo ay pipili ng isang kinatawan upang ipaliwanag ang kanilang picture frame sa klase. Pangkat 1, ano-ano ang mga uri ng mga talento o kakayahan? Ikalawang pangkat, bakit kinakailangan ang gabay ng magulang o pamilya sa paghubog ng iyong hilig, talento at kakayahan? Ikatlong pangkat, paano mo mapapaunlad ang iyong hilig, talento at kakayahan sa tulong ng iyong pamilya? Lakas o hina. Isulat ang titik L kung ang pahayag ng magulang o pamilya ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at titik H naman kung ito ay nagpapahina. Unang bilang, anak, kahanga-hanga ang iyong likhang sining. Pangalawa, sayang lang ang oras mo dyan. Pangatlo, nandito kami palagi para sumuporta sa iyong pagmamahal sa pagkanta. Pang-apat, lubos kaming masaya sa iyong talent sa musika. Pang-5, mas mabuti kung titigil ka na sa pag-awit. Pang-6, naniniwala kami sa iyong talento sa pagluluto. Pang-7, ipagpatuloy mo lang ang iyong hilig sa paktakpo. Pang-8, alam namin na malayo ang mararating mo sa iyong pagsusulat. Pang-9, huwag ka nang sumali sa swimming club dahil hindi ka naman papasa. Pang-10, susuportahan ka namin sa iyong laro, manalo man o matalo. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, L. Pangalawa, H. Pangatlo, L. Pang-4, L. Pang-5, H. Pang-6, L. Pang-7, L. Pang-8, L. Pang-9, H. At pang-10, L. Sino-sino ang mga kasama mo sa tahanan? Ano-ano ang mga hilig na gawin ng iyong pamilya nang sama-sama? Ano-ano ang mga pagtulong na ginagawa mo sa loob ng tahanan? Para sa susunod nating aktibidad, suri larawan. Tingnan ang mga larawan at suriin ito. Isulat sa patlang kung ano ang mga nakita sa bawat larawan. Ibahagi sa klase ang iyong nakitang mensahe o kaisipan. Narito ang larawan. Pangalawang larawan. Para sa pangatlong larawan. Sumunod na larawan. Narito ang mga tanong. Ano-ano ang mga mensahe ng larawan?
Alin sa mga nasa larawan ang ginagawa din ng iyong pamilya? Ibahagi ito. Pangatlo, ano ang iyong nararamdaman sa tuwing nagagawa ito ng iyong pamilya? Bakit? Para sa ikalawang araw. Talaan tungkulin. Gumawa ng talaan ng mga gawain o tungkulin ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Tukuyin kung sila ba ay tatay, nanay, kuya, ate, o iba pang kasapi ng pamilya. Isulat ito sa kahon kasama ang kani-kanilang tungkulin o gawain sa inyong tahanan. Pangalan, mga gawain at tungkulin. Magbigay ng 3 bawat isa. Ano ang napansin mo sa mga gawain o tungkulin ng iyong pamilya? Masaya ka ba sa mga gawain o tungkulin na isinasagawa mo sa iyong pamilya? Bakit oo? Bakit hindi? Ano ang epekto kung nagagawa ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin sa pamilya? Ano naman ang epekto kung hindi nagagawa ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin? Ano-ano ang mga paraan na maaaring isagawa sa pamilya upang matiyak na nagagawa ng bawat isa ng mahusay ang kanilang mga tungkulin? Unawain natin, kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya ay mahalagang pangkat sa lipunan. Dito tayo natututo ng maraming bagay. Sila rin ang nagsisilbi nating gabay sa buhay. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin na mahalaga ang pamilya sa pagpapaunlad ng sarili. Ang ating mga magulang at kapatid ang tumutulong sa atin at sumusuporta sa lahat ng ating gawain. Ang pagmamahalan ay mahalagang sangkap sa pagpapatibay ng samahan sa pamilya. Mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Bawat kasama ng pamilya ay may mahalagang gawain o tungkulin na ginagawa sa pamilya. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagtulong sa pamilya. Narito ang ilan sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Magulang. Ang mga magulang ay may pangunahing responsibilidad na itaguyod ang pamilya. Sila ang nagbibigay ng ating pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, at edukasyon. Sila rin ang nagpapanatili ng ating kaligtasan at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Nagsisilbing guro ang mga magulang dahil sila ang nagtuturo sa atin ng mga pangunahing kasanayan, pagpapahalaga at nagsisilbi ring mabuting halimbawa. Anak. Ang mga anak ay may tungkulin na ipakita ang paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. Inaasahan din na tumutulong sila sa mga gawaing bahay at nag-aaral ng mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kapatid. Ang magkakapatid ay may tungkuling magpakita ng pagmamahalan at pagtutulungan sa bawat isa. Gampanin ng magkakapatid na itaguyod ang magandang samahan at ugnayan sa pamilya. Lolo at lola. Ang mga lolo at lola ay nagsisilbing gabay sa pamilya. Maaaring sila ang nagiging tagapayo at tagapagbigay ng karunungan sa pamilya. Ang mga lolo at lola rin ay nagpapanatili ng mga tradisyon ng pamilya. May mga pagkakataon din na tumutulong sila
sa pag-aalaga ng kanilang mga apo bilang suporta sa kanilang mga anak. Para sa ikatlong araw. Mga gawain sa tahanan na kailangang gawin ng may kahusayan. Ang paggawa at pagtupad ng mga tungkulin sa pamilya ng may kalidad ay isang paraan upang magkaroon ng mas matagumpay at makabuluhan na buhay ang pagsasama ng pamilya. Sa pamamagitan nito, naituturo din sa mga bata ang pagkakaroon ng praktikal na karunungan o life skills na maaari nilang maging gabay habang sila ay lumalaki. Narito ang ilang mga aktibidad na kailangang gawin ng may kahusayan. Una, pagluluto. Mahalagang matutuhan ang tamang pamamaraan sa pagluluto. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan at nagpapalakas ng pangmatagalang kalusugan ng pamilya. Pangalawa, paglilinis ng bahay. Ang paglilinis ng bahay ay dapat matutuhan ng maayos. Ito ay nagdudulot ng malinis na kapaligiran at nagpapalakas ng disiplina at kaayusan sa loob ng tahanan. Pangatlo, pagtulong sa mga kapatid. Ang pagtulong sa mga kapatid katulad ng paggawa ng takdang aralin ay maaaring magdulot ng positibong epekto hindi lamang sa kanilang edukasyon, kundi pati na rin sa samahan bilang pamilya. Ito ay isang paraan ng pagmamahal at suporta sa pagitan ng magkapatid. Pang-apat, pag-aalaga sa mga nakatatanda. Mahalaga ang matyagang pagbibigay ng aruga at pag-aalaga sa mga nakatatanda sa pamilya. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Ipinapakita natin na mahalaga sila at handa tayong magbigay ng oras at pansin sa kanila. Pagtulong sa komunidad. Mahalagang ituro sa pamilya ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga gawain o proyekto sa komunidad. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable at pag-aambag sa kapwa. Mahalaga ang pagganap ng bawat isa sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Kinakailangan maging mahusay ang bawat isa upang matiyak na maayos ang pamilya at mapanatili ang magandang ugnayan sa loob ng pamilya. Narito ang ilan sa mga paraan upang maisagawa ang mga gawain at tungkulin ng mahusay. Una, magkaroon ng masusing pagpaplano ng mga gawain. Maaaring ilista ang mga gawain at kung sino ang kailangang gumawa nito upang mabigyan ng paalala ang bawat isa. Maging mabuting halimbawa sa bawat isa. Ang mga kasapi ay dapat magpakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagiging matiyaga at masikap sa paggawa ng mga ito. Pangatlo, isaisip na ang paggawa ng tungkulin ay paraan upang ikaw ay matuto. Ang mga ito ay nagsisilbing paghahanda mo sa mga hamon sa hinaharap. Pang-apat, magpakita ng malasakit sa pamilya. Maaaring tulungan ang magulang o kapatid kung kinakailangan at kung nakikita mo na sila ay nahihirapan. Ito din ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Magkaroon ng panahon na magsaya kasama ang pamilya. Mahalaga rin ang pahinga at ang paggawa ng mga bagay na ikinasisiya ng pamilya. Maaaring mamasyal o maglaro kasama sila. Para sa pagsasadula, hatiin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Bibigyan ang bawat pangkat ng mga sitwasyon sa kanilang susuriin. Sa pamamagitan ng pagsasadula, bubuo kayo ng inyong tugon sa sitwasyon na nagpapakita ng pagiging responsableng kasapi ng pamilya.
Narito ang mga sitwasyon. Unang pangkat, kausap mo ang iyong kaklase sa telepono. Ang iyong nanay ay abala sa paglalaba ng mga damit. Sumunod, araw ng Sabado at wala kang pasok sa paaralan. Kakatapos lang kumain ng iyong pamilya. Nakita mo na makalat ang inyong silid dahil naglaro ang iyong nakababatang kapatid. At pang-apat, ang iyong ama ay abala sa pagluluto ng hapunan. Humihingi ng tulong ang iyong bunsong kapatid para sa kanyang takdang aralin. Ikaw naman ay nanonood lamang ng telebisyon. Narito ang mga rubrik sa pagsasadula. Para sa ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Isulat sa kahon ang mga aktibidad na maaari mong gawin sa pamilya ng may kalidad o kahusayan. Mga kasapi ng pamilya, nanay at tatay, lolo at lola, mga kapatid, kamag-anak. Isulat mo ang mga aktibidad na maaaring gawin ng may kahusayan kasama ang iyong pamilya. Magbigay ng 3. Para sa pagninilay, gumawa ng talaan o journal ng mga kahalagahan na natutuhan mo. Ito ay magbibigay daan sa iyo na balikan ang mga refleksyon mo sa hinaharap. Maaaring gamitin ang mga tanong na ito bilang gabay sa pagsusulat ng journal. Una, ano ang iyong natutuhan ukol sa iyong mga tungkulin sa pamilya? Pangalawa, ano ang iyong nararamdaman tuwing nagagampanan mo ang mga ito? Pangatlo, ano ang iyong gagawin upang mapaunlad mo ang iyong pagiging responsableng kasapi ng pamilya? Tayahin. Tama o mali. Isulat sa patlang ang tama kung ang pahayag ay tama at nagpapakita ng mahusay na pagganap sa tungkulin sa pamilya. At mali naman kung hindi. Una, ang pagkakaroon ng mga listahan ng gawain ay makakatulong upang matiyak na magagawa ang mga ito. Pangalawa, maaari nating mapabuti ang ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa pamilya. Pangatlo, kung nahihirapan sa gawain, ihinto ito at ipasa sa magulang o kapatid. Pang-apat, ang mga gawaing bahay ay dapat ginagawa lamang ng magulang. Pang-5, ang bunsong anak ay dapat din maging mabuting halimbawa sa kanyang mga kapatid. Tayahin, mapa ng konsepto. Gumawa ng mapa ng konsepto kung bakit dapat ipatupad ang mga tungkulin ng pamilya ng may kahusayan. Ibigay ang sanhi o dahilan at epekto, resulta o bunga nito ayon sa naintindihan mo sa araling ito. Pagganap sa tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Sanhi, dahilan o rason. Halimbawa, lilinisin ko ng mabuti ang aking silid. Epekto, resulta o bunga. Halimbawa, makakatulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan ng aming tahanan. Tayahin, PSP. Kaya mo bang ibigay ang positibong suporta at pagbabahagi para sa iyong pamilya? Ano ang maiaambag mo? Gumawa ng sariling talaan ng mga gawain mula Lunes hanggang Linggo. Araw, talaan ng aking mga gawain para sa aking pamilya, puna o komento at lagda ng magulang. At sa baba, pangalan at lagda ng mag-aaral.